Kung tatanggapin lamang natin ang katiyakang ito ng buo nating pagkatao, mabubuhay tayo ng walang takot, walang pag-aalinlangan. Ganap na nagtitiwala na ikaw ang laging may kontrol, na hindi mo kami kailanman iniiwan mag-isa. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Isantabi ang aking mga pagkabalisa at samantalahin ang sandaling iyon upang buksan ang aking puso sa iyo sa panalangin. Naalala ko ang isang bagay na natutunan ko sa paglipas ng panahon. Ang panalangin ay hindi lamang naglalapit sa atin sa iyo, ngunit binabago rin nito ang ating kalooban. Sa panalangin natin matatagpuan ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, ang lakas upang harapin ang mga pagsubok at ang katiyakan na hindi tayo kailanman nag-iisa. Jesus, salamat sa pagiging aking kanlungan sa gitna ng mga bagyo, sa pagpapaalala sa akin na sa iyo ay laging may pag-asa. Naway hindi ko kailanman makalimutan na gaano man kadilim ang aking mga araw, ang iyong liwanag ay mas malakas. Ngayon, lumalabas ako mula sa pagkikitang ito na nabago, nagtitiwala na ang lahat ay nasa iyong mga kamay at na, sa iyong perpektong panahon, ang lahat ay magiging maayos. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong hindi ako kailanman titigil sa paghahanap sa iyo, na lagi kitang dadalhin sa aking puso, at na araw-araw ang aking pag-ibig sa iyo ay lumalago at umuunlad tulad ng isang walang hanggang awit ng pasasalamat at tiwala. Habang ako ay nagdarasal, isang malalim na kapayapaan, tulad ng isang ilog ng katahimikan, ang nagsimulang bumaha sa aking kaluluwa. Nadama ko kung paano ang isang hindi nakikitang bigat na pumipigil sa akin ay marahang umaangat mula sa aking mga balikat. Ito ay parang isang mainit na simoy ng hangin ng kaaliwan, ang dumaloy sa aking kalooban. Tinatangay ang lahat ng aking mga pagkabalisa. Nagpatuloy ako sa pagdarasal, nang may higit na sigasig at tiwala. Sigurado na ang aking mga panalangin ay nakararating sa mga taingang mapagbigay pansin at puno ng pag-ibig. Nadama kong maliit ako ngunit inaalalayan ng isang walang hanggang lakas. Isang presensya na alam kong hindi ako pababayaan. Gumugol ako ng mas maraming oras sa sagradong katahimikang iyon. Nababalot ng matamis na pag-asa na mahanap ang tamang landas at ang kinakailangang lakas upang harapin ang mahabang mga pagsubok ng buhay nang hindi pinanghihinaan ng loob. Nang sa wakas ay lumabas ako sa oratoryo, nadama kong nabago ako. Ito ay parang ang aking espiritu ay naligo sa liwanag. Isang payapa at maingat na kagalakan ang nagpaliwanag sa aking kalooban. Hindi isang panandali ang kagalakan, ngunit isang malalim na katiyakan ng kapayapaan at kaaliwan. Ito ang himala na ginagawa ni Jesus na nasa sakramento sa ating mga kaluluwa. Binabago tayo mula sa loob. Binibigyan tayo ng lakas sa ating mga kahinaan, kaaliwan sa ating mga kalungkutan, at binabaha tayo ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Ang ating matibay na pananampalataya ay nakasalalay sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Naroon siya naghihintay sa atin, nagnanais na punuin ang ating mga puso ng biyaya. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Ikaw, na nag-aalab sa pag-ibig para sa amin, sindihan mo rin ang aming mga puso sa iyong banal na pag-ibig. Puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita ng higit at higit pa araw-araw. Oh, banal na puso ni Jesus,
Gumawa ka ng mga himala ng pagbabagong loob sa mga matitigas na puso. Sagipin mo ang mga makasalanan na naliligaw sa kadiliman. Iligtas mo ang mga naghihingalo sa kanilang huling oras at palayain mo ang mga banal na kaluluwa na naghihintay sa purgatorio. Puso ni Jesus sa Eukaristya, dagdagan mo sa amin ang mga birtud ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging kanlungan ko at kaaliwan. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa lahat ng mga malayo sa iyo, sa mga nakalimot sa iyong pag-ibig. Matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita palagi, araw-araw ng may higit na kasidhian. Luwalhati, pag-ibig at walang hanggang pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang buong buhay ko sa iyong mga kamay. Bagaman alam ko ang aking kahinaan, inilalagay ko ang aking tiwala sa iyong walang hanggang kabutihan, ang kabutihang iyon na hindi kailanman napapagod magmahal. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol, si Papa Francisco, aming mga obispo, pari at diakono. Sagradong puso ni Jesus, na sa iyong paghihirap ay inaliw ng isang anghel. Maging kaaliwan namin sa mga sakit na nagpapahirap sa aming katawan, aming isipan at aming kaluluwa. Maging aming suporta sa mga pinakamahirap na pagsubok, sa mga sandali ng pinakamalaking sakit at pagdurusa. Sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig para sa akin at para sa bawat isa sa amin. Protektahan mo ang aming mga aming mga pamilya. Samahan mo ang mga kabataan, ingatan mo ang mga bata, at aliwin mo ang mga matatanda sa kanilang mga araw. Sagradong puso ni Jesus, makilala ka, mahalin ka, tularan ka sa bawat sulok ng mundo. Naway baguhin ng iyong pag-ibig ang mga puso. Naway liwanagan ng iyong liwanag ang mga anino, at naway maghari ang iyong kapayapaan sa bawat tahanan at sa bawat kaluluwang naghahanap sa iyo. O puso ng walang hanggang pag-ibig, huwag mong hayaang lumayo ako sa iyo. Kahit na natatakot ako sa aking kahinaan, maging kalakasan ko at kanlungan. Lahat ay inaasahan ko mula sa iyong walang humpay na kabutihan, dahil ikaw ang aking pag-asa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng mga nananabik sa iyong yakap ng pag-ibig. Sagradong puso ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian at manahan magpakailanman sa aming mga kaluluwa. Sagradong puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ng walang bahid dungis na pag-ibig ni Maria, ang aming ina sa langit. Naway liwanagan ng iyong ningas ng banal na pag-ibig ang bawat sulok ng aming pagkatao, binabago ang aming mga puso sa mga buhay na refleksyon ng iyong walang hanggang kabutihan. Mahalin ka nawa sa lahat ng mga puso, o sagradong puso ni Jesus, at maghari sa mundo sa iyong walang limitasyong awa. Lahat para sa iyo, kabanal-banalang puso ni Jesus, na ikaw ang aming pag-asa, kanlungan at kaligtasan. Pinakamatamis na puso ni Maria, na nagliliwanag ng may kadalisayan at lambing, ihanda mo kami ng isang ligtas at puno ng liwanag na landas patungo sa iyong anak, aming manunubos. Matamis na puso ni Maria, maging gabay ka na nagdadala sa amin sa walang hanggang kapayapaan at kalakasan sa aming mga pagdurusa. Matamis na puso ni Maria, mamagitan ka para sa amin at maging kaligtasan ng aming mga kaluluwa, upang maabot namin ang ipinangakong kaluwalhatian sa kaharian ng langit.
Kabanal-banalang sakramento ng altar, dakilang misteryo ng pag-ibig at pagbibigay. Ako ay naniniwala. Ako ay sumasamba. Ako ay umaasa at minamahal kita ng buong puso ko. Patawarin mo, Panginoon, ang mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Naway pag-isahin ng aming mga pakiusap ang buong sangkatauhan sa isang gawa ng pananampalataya at pagsamba na ibinabalik sa iyong sagradong puso ang pag-ibig na bukas palad mong ibinibigay sa amin. Oh, Jesus Eucharistia, naway ang bawat tibok ng aming puso ay maging isang gawa ng papuri at pasasalamat sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway ang 5 minutong ito kasama si Jesus na nasa sakramento ay makarating sa mas marami pang puso. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong kaluluwa, pindutin ang like, mag-iwan ng komento na may amen, isang pasasalamat o isang kahilingan kay Jesus na nasa sakramento. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga kontak at kaibigan upang parami ng parami tayo ang nagmamahal at sumasamba kay Jesus na nasa sakramento, na laging naroroon sa mga tabernakulo ng mundo. Bagaman maraming beses na nag-iisa at kinalimutan. 5 minuto kasama si Jesus na nakasakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng walang hanggang pag-ibig, pinabayaan sa maraming tabernakulo, at kinalimutan sa nagmamadaling ingay ng mundong ito, patuloy kang naghihintay ng may walang hanggang pasensya. Ikaw ang mabuting pastol na hindi kailanman napapagod na tawagin kami, hanapin kami, iabot ang iyong kamay upang sa isang taos-pusong kilos ng pag-ibig, lumapit kami sa iyong pusong puno ng awa. Jesus na nakasakramento, salamat sa pananatili sa tabernakulo, sa pagiging kanlungan ng mga pagod na kaluluwa, kaaliwan ng mga nagdurusa, maliwanag na ilaw na nagbibigay liwanag sa mga anino ng aming buhay. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Turuan mo ako, Jesus, na kilalanin kang naroroon at buhay sa kabanal-banalang sakramento. Panginoon ng awa, tulungan mo akong ipakita sa aking buhay ang pag-ibig at kapatawaran na natatanggap ko mula sa iyo. Panginoon ng katotohanan, maging kumpas ka na gumagabay sa bawat isa sa aking mga hakbang, sa mga landas ng kabutihan at katarungan. Panginoon ng lahat ng pag-ibig, gawin mong mahalin kita araw-araw ng higit pa, upang ang aking puso ay magningas sa pagnanais na palaging nasa iyong presensya. Bigyan mo ako ng biyaya na maunawaan ang iyong pag-ibig na nakatago sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Ang pag-ibig na iyon na walang hangganan, na ibinibigay ang sarili hanggang sa sukdulan para sa bawat isa sa amin. Kapag tumatawid tayo sa hangganan ng isang kapilya o oratoryo kung saan naghihintay sa atin si Jesus sa tabernakulo, talagang batid ba natin ang kadakilaan ng sandaling iyon? Pumapasok ba tayo ng may pagpipitagan at paggalang na nararapat sa hari ng mga hari? Gumagawa ba tayo ng taos-pusong pagluhod na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang? Nanatili ba tayong tahimik upang pakinggan siyang magsalita sa kaibuturan ng ating kaluluwa? Ito ang mga tanong na dapat nating lahat itanong sa ating sarili, dahil ang bawat pagbisita sa tabernakulo ay isang natatanging pagkakataon upang baguhin ang ating espiritu at palakasin ang ating relasyon sa Kanya. Pagnilayan natin ng sama-sama ang paraan kung paano tayo humaharap
sa kabanal-banalan. Matuto tayong ihanda ang ating puso para sa napakasagradong pagkikitang ito. Isantabi ang ating mga alalahanin at distractions upang ituon lamang ang ating pansin kay Jesus. Ang mga rekomendasyong ito ay hindi lamang mga simpleng praktikal na payo. Ito ay isang paanyaya na mabuhay ng isang mas malalim at makabuluhang espiritual na karanasan. Isang kaibigang pari, lalaki ng pananampalataya at karunungan, ang nagbahagi sa akin ng mga turong ito at ngayon gusto kong iparating ang mga ito sa iyo. Ang mga ito ay isang regalo upang ang bawat sandali sa harap ng kabanal-banalang sakramento ay maging isang pagkikita ng biyaya, ng pagbabago at ng tunay na pag-ibig. Naroon si Jesus, naghihintay sa iyo.